Hello everyone, so this is Edmond Mindaros channel at sa video ito ay pag-uusapan natin at i-guide ko kayo on how to pay SPayLater bill via Maribang Savings on Shopee app. So sa pagbayad naman ng ating SPayLater bill ay marami tayo payment options na pwede natin gawin para ma-settle po siya. So sa video ito ay i-guide kita kung paano ba magbayad gamit lang yung ating Maribang Savings na nakalink sa ating Shopee app. Kaya kung hindi mo kabisado kung paano yan gawin, then stay tuned ka lang at start na natin. So ang next step ay kailangan mo lang mag-login or i-open mo lang dito ang iyong Shopee app and then click mo lang. And then dito lang sa ating Shopee homepage. And then dito lang sa baba, kailangan mo lang itap dito yung meetup profile na makikita lang dito sa bottom right corner and then i-click mo lang. And then dito lang sa ating Shopee profile homepage and kailangan mo lang mag-scroll down. And then dito lang or under lang dito sa financial services, kailangan mo lang itap dito yung SPayLater. Okay, so mariredirect na tayo dito sa ating SPayLater. So makikita mo naman dito yung ating available credit. So bago tayo mag-proceed, so magbigay lang ako ng konting informations para mag-reflect yung SPayLater bill mo. So kapag na-receive mo na yung items, so kailangan mo lang itap doon yung order receive yung items para mag-reflect dito yung bill natin. So ang dami kasing nakakapansin pa or nagko-comment na hindi pa nag-reflect yung bill nila, baka nakalimutan mong i-order receive yung items. Ayan. And then another informations then sa pagbabayad naman ng ating or pag-settle ng ating SPayLater bill, so kailangan mo lang sundin yung kanilang month-to-month basis. So for example, ang kinuha mong pagbabayad ng iyong SPayLater bill ay within 3 months or 6 months or 12 months, kailangan mo lang yung sundin talaga. So kapag for one pot lang, so pwede mong bayaran one time yung bill mo mga kaibigan as pay in early mga kaibigan na tinatawag. Pero kapag kinuha mo ito na within 3 months, so hindi mo pwedeng bayaran na one time na ilalagay mo dito yung amounts for 3 months yung amount. So magkakaroon kasi yan ng error sa system po nila. So kapag malapit na yung first month mo, so pwede kang mag-advance payment. In the next month, ganun din yung gagawin mo in the next month hanggang matapos mo yung 3 months. Kapag 6 months naman, so same procedure, ganun yung gagawin mo. Pwede kang mag-advance payment kapag in the first month mo sa pagbabayad ng bill or pag-settle mo, ganun po siya. So hindi mo pwedeng ilagay dito na one time yung amount and then saka mo ito babayaran dahil magkakaroon po ng error sa system po nila. So minsan napapansin mo na bakit nakapagbayad na ako, bakit meron pang nagre-reflect dito ng bill. Ganun po siya. So kailangan mo lang sundin yung month-to-month basis kung ilang months yung kinuha mo sa pagbabayad ng SPayLater mo. So since ginamit natin dito yung SPayLater credit natin, so makita mo naman dito na for 1 month lang ito, hindi malapit na yung ating due date. So dito naman pwede mong itap dito yung my bill para pwede mong i-view yung unpaid bills mo, or dito naman sa kanyang transactions, pwede mong i-click yan and then makikita mo naman dito yung details ng items na babayaran mo. Okay, so back lang tayo. And then dito naman sa kanyang right corner, so makikita mo dito yung pay bills and then i-click mo lang. And then dito na tayo sa next step na amount to pay. So current bill and unpaid amount. So nandito naman yung all details. And then dito naman sa baba, kailangan mo lang itap dito yung pay now. And dito na tayo sa next step na amount to pay. So total amount. Dito naman sa bottom right corner, makikita mo dito yung percent to pay. Itap mo lang. And dito na tayo sa next step na confirm payment. So dito naman ay pwede mong i-click dito or tapo lang dito yung view all method sa pagbayad or pag-select natin ng payment method natin. So mayroon naman ditong Shopee Pay balance pwede mong gamitin. Pwede mong gamitin naman dito yung InstaPay, yung payment center or e-wallet, nandito naman yung selections. And then same naman dito sa over the counter, pwede kang gumamit dito ng over the counter via bank. And then dito naman sa kanyang online banking, pwede naman yan, select mo lang o depende yan sa option mo. So since gagamitin natin dito yung ating Maribang Savings, so ilalagay ko sa description box kung paano ba mag-link dito ng Maribang account dito lang sa ating Shopee app para magamit natin sa payment method. Okay, so dito naman sa right corner, kailangan mo lang i-click dito yung circular icon. Once na-select mo na dito yung Maribang Savings natin, at dito naman sa baba, sa bottom right corner, itap mo lang dito yung pay now. And dito na tayo sa next step. So verify PIN. So Maribang, enter your 6-digit Maribang secure PIN.
So ang i-enter natin dito yung ginagamit natin na secure PIN ng ating Maribang account. Okay, and then fill out lang natin at enter lang. At once na-enter mo na yung 6 digit and then wait lang natin. Ayan, so payment successful. So napakabilis lang talaga. So makikita mo dito na repayment result. So repayment successful, isang tap lang natin talaga na settle na natin yung ating SPayLater bill natin. So makikita mo naman dito na successful talaga. In-enter mo lang yung Maribang PIN mo and ganun lang siya talaga kadali magbayad kapag na-click natin dito yung ating Maribang account. Ayan. So, dito naman ay may option naman dito na set up auto repayment. Pwede na mo naman itong gamitin. So, nandito naman siya. Itap mo lang dito yung subscribe kung gusto mo as your options. So, itap mo lang dito yung view my SPayLater. Ayan. And then, i-check lang natin. So, makikita mo naman dito na bumalik na yung ating credit dito lang sa ating available credit sa SPayLater yung bill natin. Ganun po siya. Kapag nagbayad ka dito, kapag nagsettle ka, babalik dito yung amount. At pwede mo rin ulit itong gamitin. So makikita mo naman dito sa ating upcoming bill, so 0 na po siya. So ang bilis lang talaga. Alright, so ganoon lang po kasimple kung paano tayo magsettle ng ating SPayLater bill gamit lang yung ating Maribang Savings. And hope na nakapagbigay ako ng konting kalaman at guide tungkol sa Shopee app tutorials. Thank you guys and see you in my next tutorials.